Ano nga ba ang ibig sabihin ng Emmanuel? At ano ang kahalagahan nito sa ating mga buhay? So pag-usapan po natin ito sa ating devotion ngayong araw. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Natutuloy po natin yung ating series patungkol po sa Emmanuel, God with us. So tinalakay po natin yung the coming Prince, the humble ruler, the Savior and Lord, the divider of time, at ngayon po pag-uusapan natin the Emmanuel, God with us. So ito po ay parte ng series natin this Christmas week, no? Though yung Christmas nitong nakaraan sinelebrate natin, pero meron pa tayong post-Christmas discussion patungkol po dito sa topic na ito. Yung Christmas hindi naman pang December 25 lang pang araw-araw rin ito. Lahat ng mensahe ng Biblia pang araw-araw, no? Hindi naman ibig sabihin nun ay pang Christmas lang yung mga ganitong mga talata sa Biblia. Now, pag-usapan po natin ay magmumula po sa Matthew chapter 1 verse 23. Sabi po dito, "The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel," which means God with us. Narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos. Now, ito po sa Matthew chapter 1 verse 23, ito po ay katuparan ng isang propesya sa Old Testament, 700 years before the birth of the Lord Jesus Christ. Ito po ay prophecy sa Isaiah chapter 7 verse 14. "Therefore the Lord himself will give you a sign, the virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel." Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilhi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Now, ano nga ba ibig sabihin ng Emmanuel? Subukan nating unawain ito sa pamamagitan ng mga ilang puntos na gusto ko pong i-share sa inyo. No? Number 1 po, Emmanuel means God wraps Himself with humanity. Ano po ibig sabihin ng God wraps Himself with humanity? Yung Diyos po, ang ating Panginoon Jesucristo, He is our Emmanuel. Yung Diyos kasi wala makakalapit sa Diyos kahit anong gawin natin. There was a time na merong nag-attempt na, simbolo pa lang to ng presensya ng Diyos, yung Ark of the Covenant. May humawak doon, si Uzzah. Aksidente pang nahawakan yun, hindi intention. Namatay siya on the spot. So, ganun ka gilagilalas yung i-approach mo si Lord. Ikamamatay talaga ng isang tao. Kaya sinasabi ng Biblia, walang nakakita sa Diyos at nabuhay. You cannot stand the presence of God, lalo na tayong mga makasalanan. Kaya si Isaiah, nung nakita niya yung presensya ng Panginoon, hindi pa kabuuan yun as in, parang pahapyaw lang yun, kung isipin mo mabuti. Si Moses din. Kasi kapag nakita mo yung glory ng Panginoon, ikamamatay talaga natin. That's why we cannot really approach God. We cannot be in the presence of God. Kaya walang taong maliligtas nang merong kasalanan. Kailangan talaga mahugasan tayo sa ating mga kasalanan at kailangan ng dugo ng Panginoong Jesucristo na maghugas sa atin. Yun lang ang sasapat para maging malinis tayo sa harapan ng Diyos at we can approach the throne of God with confidence. Sabi po sa Book of Hebrews. Now, dahil yung Diyos ay banal, sobrang banal, na walang maka-approach sa Kanya, ang ginawa niya, yung Kanyang anak, ang ating Panginoon Jesucristo, binalot yung pagka-Diyos niya ng tao, ng flesh, ng laman. God wraps Himself with humanity. Yung Diyos nagkatawang tao, yung Diyos naging baby. Ang ating Panginoon Jesucristo, siya yung nakita ni Isaiah, yung kaluwalhatian ng Diyos, Isaiah chapter 6, and then suddenly, naging baby. Binalot talaga yung kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo ng laman, ng katawan, ng baby, upang si Mary mahawakan niya, yung kanyang anak. That's something amazing. Ako na-amaze ako until now na, wow, Lord, yung mga angels, sinasamba ka, pinupuri ka araw-araw, kumakanta sila ng Holy, Holy is the Lord God Almighty. Hindi sila makatingin sa presensya ng Panginoong Jesucristo, dun sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. He is so glorious. And then suddenly, karga-karga siya ni Mary. Ito po yung regalo talaga ng Diyos sa atin. When God the Son wrapped Himself with humanity, binalot ng Panginoong Jesucristo yung kanyang sarili, at yung pinambalot, yun yung katawan niya, at ibinigay sa atin.
nung first Christmas. Yan po yung regalo ng Diyos sa atin, no? The most important gift na nakamta natin. And number 2, anong purpose nun? Emmanuel means God reconciles with us. Yung Diyos nakikipagbati sa atin. Hindi dahil sa makasalanan ng Diyos, dahil may ginawa siyang mali sa atin. Actually, that's the beauty of the gospel. Yun yung grace ng Panginoon eh. Tayo na yung naka-offend sa Diyos, tayo na yung nagkasala laban sa Kanya, tapos siya pa yung nakikipagbati sa atin. Siya pa yung nagsakripisyo para sa atin. Siya pa yung nagsugo ng Kanyang anak upang mamatay doon sa krus at maghugas ng ating mga kasalanan. Tayo nagkasala. Siya pa yung nag-approach sa atin. Siya pa yung unang umibig sa atin. Siya pa yung unang yumakap sa atin. Siya pa yung unang nagmahal at nag-aruga sa atin at pinakitaan tayo ng kagandahang loob. Yan po ibig sabihin ng Emmanuel. Pinuntahan tayo ng Diyos. Sinundo tayo ng Diyos dito. Alam niyo po yung mga tao, lost ligaw, patungo sa kapahamakan. At hindi nila alam yun. Para tayong mga kumbaga langgam, mga langgam, lost. Hindi nila nauunawaan. Tayo parang ganoon, hindi natin nauunawaan yung Diyos eh. Kaya, kumbaga, kung gusto mo ipag-usap sa langgam, ikaw maging langgam ka rin. Parang ganoon yung ginawa ng Diyos eh. Yung Diyos nagkatawang tao para kausapin tayo. Para ipakita sa atin ang katotohanan. So, God reconciles with us by becoming a human being just like us. At sinimulan ng Panginoong Jesucristo yung gawain ng reconciliation. Yung pinagbati niya yung tao at ng Diyos. Nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo, hinawakan niya ang kamay ng Diyos Ama. At hinawakan niya ang kamay natin, kamay mo, kamay ko kapatid. At sinabi niya, magbati na tayo. Magkaroon na tayo ng maayos na relasyon sa Diyos Ama. Inunat niya yung kanyang kamay. Hawakan ng kamay ng Diyos at kamay ng tao. Sa niya po inunat yung kanyang kamay doon sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng reconciliation. So, yan po ibig sabihin ng Emmanuel, God with us. Kaya po, pag tinignan niyo po yan sa verse 21, no? Kausap nung angel si Joseph. Sabi dito, Joseph, wag ka nang magtampo, no? Wag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa, hindi ka niloko ng asawa mo. Galing sa banal na espiritu yan, yang pinagbubuntis niya. She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus. Bakit Jesus? Same po ng Emmanuel yan eh. Yung Jesus, ang specific lang po niyan, meaning ng Jesus is, He will save His people from their sins. Pag sinabi po kasi nating Yeshua, ibig sabihin po niyan, Yahweh saves. Kaya po yun ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, Jesus. And then dito po, Emmanuel, which means God with us. So ano po ibig sabihin nito, Emmanuel to Yeshua o Jesus? God with us, kasama natin ng Diyos, to reconcile us to God, back to God. So that's number 2, no? God reconciles with us. Tayo na yung gumawa ng mali, and Diyos pa yung nakikipagbati sa atin. Siya pa yung nagsakripisyo, siya pa yung nagbigay ng peace offering doon sa krus. Biyaya po ng Diyos yun eh. Grace ng Diyos yun eh. Number 3 po, God is present with us. Pag sinabi natin Emmanuel, God with us, kasama natin ang Diyos. Now, pag sinabi natin kasama natin ang Diyos, hindi ibig sabihin na umakyat ang Panginoong Jesucristo sa langit, hindi na natin siya kasama. Kaya nga po binigay yung Santong Espiritu para manahan sa atin. Right now, kasama natin ang Diyos. Right now, nangungusap ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Santong Espiritu nananahan sa atin. So, pag nasa atin ang Santong Espiritu, nasa sa atin rin ang Panginoong Jesucristo at pinananahanan din tayo ng Diyos Ama. God is present with us right now. Kaya pag kinausap mo yung Diyos ngayon, right now, nakikinig siya sa'yo because He is there with you. He is closer to you than your very breath. Mas malapit pa yung Diyos kaysa sa hininga mo. Because God is beside you, God is in you, and you are in God. So, ganun ka-intimate yung relationship natin sa Panginoon. So, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, treasure Jesus as the most precious gift. Marami po tayong mga treasures. Yung puso natin, punong-puno ng idolatry. Yung lahat na lang ginugusto. Lahat na mag-aara gusto natin, no? Idolatrous talaga yung puso natin. Pero alam niyo po mga kapatid, sa dami ng mga treasure ng puso natin, wala talagang makapagpasaya sa atin eh. Walang magbibigay sa atin ng tunay na satisfaction.
Diyos lang talaga, ang Panginoong Jesucristo lang talaga. So, on top of being satisfied with Jesus Christ, let's remember that Jesus sacrificed Himself for us. Nagsakripisyo ang Panginoong Jesucristo doon sa krus, ibinigay niya, hindi regalo sa atin na para bang bumili ka ng laruan para sa anak mo, laruan yung binigay mo. O kaya nagbigay ka ng alahas sa asawa mo, alahas yung binigay mo. Si Jesus iba He gave Himself for us. Sarili niya ibinigay niya. Yung Diyos, niyakap ang suffering, ang pagdurusa, nung ibinalot niya yung kanyang sarili bilang regalo sa atin. Paano niya binalot? Yung pagkatao na niyakap ng Panginoong Jesucristo, yung pagiging tao, nasasaktan yun. Niyakap niya pati yung suffering, yung pagdurusa hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. So let's treasure Jesus as the most precious gift. Number 2 po, put your faith in Christ's work of reconciliation. Ilagay po natin yung ating pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo na reconciliation. Yung iniunat niya ang kanyang kamay doon sa krus ng Kalbaryo, hinawakan niya ang kamay mo, kamay ko, kamay nating lahat, at ang kamay ng Diyos, at pinanumbalik niya yung relasyon natin. Upang siya, ang Diyos Ama, ay tawagin nating Ama, at tayo naman yung tatawagin mga anak ng Diyos. That is the Lord Jesus Christ reconciling work or ministry of reconciliation. Now, si Jesus lang po ang makagawa nun. Huwag na po nating tangkain pa na, Lord, Father, I will do my best to, establish a good relationship with you. Walang ganun You cannot establish a relationship with the Father. Makasalanan tayo, marumi. Matutupok tayo na para bang, alam niyo po yung naupos na uling, yung wala ng baga, yung talagang natutupok na lang. Ganun tayo sa harapan ng Diyos yung you cannot stand the presence of God because we are sinners. Huwag na nating tangkain pa na, Lord, I will establish, makikipagkasundo ako sa inyo, magkakaroon ng maayos na You cannot do that. Only Jesus Christ can establish. Only Jesus Christ can help you to be reconciled back to God. Wala nang iba pa. There's no other way. And what we have to do is to put our faith in Christ's work of reconciliation. Kaya po ang Panginoon Jesucristo ay tinatawag nating tagapagligtas at tagapamagitan. Kasi wala pong mamamagitan between God and people. Ang Panginoon Jesucristo lang who is both God and man. And number 3 po, fellowship with the Father and His Son through the Spirit. Pag sinabi pong fellowship, ito yung nakikipag-banding ka. Nananalangin ka, pinapakinggan mo siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, nakikipag-usap ka sa Kanya. Banding, fellowship, pakikiisa. So, because God is present with us, we have to be aware, conscious of the presence of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We have to have this fellowship with the Father, Son, and Holy Spirit, Trinity. Kaya po sinasabi ng 1 John chapter 1 verse 3, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And then sabi sa 2 Corinthians 13:14, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Meron tayong pakikiisa. Kung paano ka nakikipag-banding sa mga kaibigan mo, mga asawa, ganun din sa Diyos. We have fellowship with God. Kaya po everyday, maganda po nagde-devotion tayo together, nakikipag-usap tayo sa Panginoon. That's part of our fellowshipping with God, Father, Son, and Holy Spirit. So treasure Jesus, the most precious gift. Put your faith in Christ's work of reconciliation and fellowship with the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Let's be conscious of His presence. Talagang namnamin natin, damahin natin ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Now, para po sa ating discussion, what does Emmanuel mean to you? Anong kahulugan ng Emmanuel para sa iyo, God with us? Pag-usapan po natin ito sa mga discussion groups po natin. Let's pray. Heavenly Father, thank you for sending Jesus, our Emmanuel. I praise you for giving Jesus, whom you wrapped with humanity as a gift, reconciling us to yourself, and being present with us every moment.
Help me to treasure Jesus as the most precious gift in my life. Strengthen my faith in His work of reconciliation, and guide me to live in fellowship with You through the Holy Spirit. Let my heart be filled with gratitude and joy, knowing that You are always near. Teach me to trust in Your presence, believing that You are here with me and in me. I worship You in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po kay Ma'am Bea na katuwang po natin sa devotion na ito. Pagpalain ka ng Panginoon, Ma'am Bea. At kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ay paalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.